Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya ay unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kaniyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at pakinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang buod ng lahat ng nangyari na pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Narinig natin, unang pinagpakitaan ni Jesus, sino? Si Maria Magdalena. Kailan? Umagang-umaga ng linggo ding iyon. Saan? Sa mismong libingan ni Jesus. Pangalawa, habang naglalakad patungong Emmaus ang ilang alagad, 2 alagad, nagpakita si Jesus. Sumabay si Jesus. Nakipagkwentuhan sa kanila si Jesus. Pangatlo, kailan pa? Nang kumakain ang 11 alagad, lumitaw si Jesus sa harapan nila. Nalala nyo? Diba? Ngunit sa lahat ng pagpapakita ni Jesus, isa lang ang pare-parehas na reaksyon ng mga tao. Reaksyon ng mga alagad. Anong reaksyon nila? Hindi nila siya nakilala. Hindi nakilala. Nagtataka po ba kayo? Hello? Bakit kaya hindi nila nakilala si Jesus? Nagtataka ba kayo? Nakakapagtaka, no? Dahil lahat sila nalulungkot sa pagkawala ni Jesus. Ngunit nang nasa harap na nila si Jesus, nang kasama na nila si Jesus, nang makausap nila si Jesus, nang makita nila si Jesus, hindi nila siya nakilala. Ba't kaya ganon? Nagtataka ba kayo? Ha? Tama nga siguro na kapag ang tao ay may pinagdadaanan,
Kapag ang tao ay malungkot, hindi nakakakilala sa presensya ng Diyos. Kahit pa siya ay malapit sa Diyos. Di ba kahit palasimba ka, kapag tinamaan ka ng problema, nawawala ang pagkakilala mo sa Diyos. Hello? Di ba? Simba ka ng simba. Nung nagkasakit ka lang, nagtampo na. Ayaw na magsimba. Di ba? Siguro nga talaga ganoon. No? Father, nasasabi mo lang yan kasi hindi ka pa nagkakaproblema. Wala ka pang pinagdadaanan. Ay, hindi po. Mas lalo nga dapat nating kilala ang Diyos. Mas lalo nga dapat nating nilalapitan at hinahanap ang Diyos. Kasi ito yung mga panahong kailangan natin ang Diyos. Tingnan mo yung mga alagad. Malalapit yan. Yung mga alagad, masusugid yan. Kaibigan yan ni Jesus. Pero nung sila'y nalungkot, nung sila'y nalulumbay, hindi nila makita ang presensya ng Diyos. Hindi nila nakilala ang Diyos. Kaya nga, ang tawag sa karanasang ganito ay kawalan ng pananampalataya. Kawalan ng pananampalataya. Kapag hindi mo nakikilala, kapag hindi mo nakikita ang presensya ng Diyos, nawawala ang pananampalataya. May 3 senyales na ang pananampalataya ay nawawala. Una, pagdududa. Sabihin nyo nga po. Isa pa. Yan, iba tulog na no? Ang pananampalataya ay purong paniniwala. Kaya kapag nahaluan ng pagdududa, ang pananampalataya ay nawawala. Gaya ng mga alagad na pinagpakitaan ni Jesus ng ibalita sa kanila, ng kasamahan nila, lahat sila nagduda. Hindi naniwala. Bakit? Kasi nawala ang paniniwala. Yan ang unang senyales na ang pananampalataya ay nawawala kapag ikaw ay nagdududa. Pangalawang senyales na ang pananampalataya ay nawawala kapag may takot. Sabihin nyo nga po. Ano yung una? Pangalawa, ang takot ang nagpapahina sa tao. Kaya nga nung magpakita si Jesus sa 11, sinabi niya sa kanila, huwag kayong matakot. Diba? Tuwing nagpapakita si Jesus, lagi niyang sinasabi, huwag kayong matakot. At ayon sa Biblia, nasusulat, 365 times na binanggit ang mga salitang, huwag kayong matakot. Parang paalala sa atin, araw-araw, 365 days in a year, sinasabihan tayong huwag matakot. Dahil kapag ang tao ay natakot, mawawala ang pananampalataya. Dahil sa takot, naniniwala. Sa takot na naniniwala. Yan ang ikalawang senyales na nawawala ang pananampalataya kapag may takot. Pangatlong senyales, galit. Sabihin nyo nga po. Ano yung pangalawa? Una. Pangatlo, kapag ang tao ay nagkaroon ng galit sa Diyos, ang magiging resulta, paglayo sa Diyos. Kaya nga ang utos ni Jesus sa mga alagad, ipangalat ang mabuting balita. Nang sa gayon, ang lahat ng galit kay Jesus. Sino yung mga galit? Yung mga Hudyo. Yung mga nagpapatay kay Jesus. Nang sa gayon, lahat ng galit kay Jesus
magsimulang magbalik at lumapit muli kay Jesus. Yan ang ibig sabihin ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Nang sa gayon, ang tao ay magbalik sa Diyos. Kaya nga 'di ba, kapag meron kang kaibigang nagtatampo sa Diyos, ano sinasabi mo? Magsimba ka. Magdasal ka. 'Di ba? Hindi mo kinukonsinte. Hindi mo sinusuportahan, kundi ibinabalik mo sa Diyos para mawala ang galit, humupa ang galit, at manumbalik ang pananampalataya. Mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Jesus ay nakaugat sa paniniwala na siya'y muling nabuhay. Siya'y muling nabuhay. Baliwala ang pananampalataya kung hindi ka naniniwalang buhay si Jesus. Buhay ang Diyos. Kaya kung hindi ka naniniwalang siya'y muling nabuhay, wala kang sinasampalatayanan. Amen? Amen.